Hindi ko po alam kung naranasan nyo na yung habang nagbabasa kayo ng Biblia, ay meron kayong nabasa ng segue na ang naging reaksyon nyo ay para bang ganito, ano yun? Ano daw? Nawala ako doon. Kasi hindi nyo maintindihan o hindi nyo maintindihan ang koneksyon. Suddenly you find yourself hanging or wondering kung anong ibig sabihin nun. Palagay ko, ang ating narinig na ebanghelyo ay halimbawa nito. Lalong-lalo na yung dalawang bersikulo. Verses 5 and 6. Sa Ingles, ang sabi ay ganito, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So, when he heard that he was ill, he remained for 2 days in the place where he was. Sa Tagalog na pagsasalin, ang ibig sabihin ay ganito, mahal ni Jesus si Maria at si Marta at si Lazaro. Kaya, nang malaman niyang may sakit si Lazaro, nanatili muna siya ng 2 araw kung saan siya naroroon. Sige nga, does that make sense? Hindi ba parang ang dapat nating maging reaksyon ay, ano yun? Kasi una, in-emphasize muna ni St. John, mahal ni Jesus ang magkakapatid na ito. And take note, yung pagkakaayos ng pagkakasabi niya sa English version. Jesus loved Martha and Mary and Lazarus. May N sa pagitan ng bawat isa. Ang ibig sabihin ni St. John doon, mahal ni Jesus yung tatlo. In general, mahal ni Jesus yung tatlo. Bawat isa in particular. Mahal na mahal. So yun yung sinabi niya sa una. Dinugtungan niya nung dugtungan na so. Ano ibig sabihin ng so? Therefore, for this reason. So di ba, kapag nakita mo yan, ibig sabihin yan, yung susunod na pahayag, konektado sa unang pangungusap. And so, o sige, mukha bang magkarugtong? Ganito sabi ni St. John, technically, mahal na mahal ni Jesus ang tatlong magkakapatid, in general, in particular. Kaya, nang malaman niyang may sakit si Lazaro, which by the way ay malubhana, petex-petex muna siya ng 2 araw kung saan siya naroon. Hindi siya nagmadali. O sige, does that make sense? Mahal ba niya talaga sila? Kung mahal niya, dapat pumunta agad siya. Karanasan ang magsasabi sa atin na sa oras ng ating matinding pangangailangan, kailangan natin ng presensya ng mga taong inaasahan nating makatutulong sa atin. Inaasahan nating nandiyan para sa atin. Alam po ninyo yung expression na, I will be with you in spirit. Hindi po pwedeng sa lahat ng pagkakataon, maging excuse o expression mo yan. The most po pwede yan sa mga okasyon na masasaya lang naman. Graduation, reunion, birthday, hindi ka makakadalo. Dahil sa mabigat na dahilan, sasabihin mo, pasensya na. Pero alam mo naman, di ba? Nagkakaintindihan na tayo. I will be with you in spirit. Aalalahanin ko kayo, ipagdarasal ko kayo. Okay yun. Sa mga hindi gaanong matinding sitwasyon, pero sa sitwasyon na down ka, walang-wala ka, depressed ka, nawiwindang ka na, hindi mo alam ang gagawin mo, gusto mo nang kitilin ang buhay mo, sasabihin ng taong inaasahan mong darating at nandyan para sa'yo at para tulungan ka, hindi ako makakarating, pasensya na, pero promise, I will be with you in spirit. Ano yun? Makakain ba yun? Nakapagbabayad ba ng bill ng kuryente yun? Nakapagpapagaan ba? Obviously ng buhay yun? Nayayakap ba yun? Nakapag-aalaga ba yun? Diba? Sinisigurado ko po sa inyo, kahit si Jesus ay wala physically, sa magkakapatid, during that most difficult time in their life, nandun ang kanyang espiritu, inaalala niya yung mga magkakapatid. Pwedeng sabihin ni Jesus,
I wasn't with you physically, but with you, I was with you in spirit. Sa palagay niyo, paano ite-take ng magkakapatid yun? Lalo pat alam nila na nakapagpapagaling si Kristo kahit anong karamdaman ng tao. Hindi pa sumasaplay si Kristo. Kaya kayang-kaya niyang pagalingin si Lazaro. Lalo pat alam nila, kaibigan nila siya. Close sila, ganyan o, ganyan o. Kaya nga ang parating na balita, sabihin mo sa kanya, yung kaibigan niyang minamahal na si Lazaro may sakit. Hindi basta, pakisabi nga may sakit si Lazaro, or pakisabi nga may sakit yung kaibigan niya. Hindi, pakisabi mo, yung minamahal niyang kaibigan ay may sakit. Nakita niyo, may pangungonsensya. Tapos hindi dumating. No wonder, pagdating ni Jesus, sinalubong ni Marta. Ano sabi ni Marta? Ayan, Panginoon, kung kayo po'y nandito, hindi mamamatay ang kapatid ko. Anong ibig sabihin noon? Parang ganito. Panginoon, ito po yung autopsy report para sa kamatayan ng kapatid ko. Basahin po ninyo. Mababasa po nyo dyan yung cause of death niya. Ang sanhi ng kamatayan niya, tingnan po ninyo, hindi aksidente, hindi cardiac arrest, hindi isang matinding sakit. Ang cause of death niya, ayan po, oh, you were not present. Ang sanhi ng kamatayan ng kapatid ko, hindi ka nagpunta dito. Di ba? Parang may panunumba talaga. Hindi kaya nasabi na rin natin yan sa Panginoon? Bakit mo pinabayaang magkaganito? Nagdarasal naman ako, wala naman ako inaargabyadong tao, hindi naman ako nakalilimot sa iyo. Bakit nagkaganito? Ano ka ba? To the point na magalit na tayo. Tingnan po ninyo yung reaksyon ni Jesus. Hindi niya sinabi kay Marta, Marta, sumusobra ka. Umayos ka. Tinawag mo pa akong Panginoon? Ganyan mo ko pagsasabihan dito sa harapan talaga ng mga tao? Babae ka, lalaki ako. Kulturang Hudyo. Tao ka, Diyos ako. Umayos ka. I know better than you. Hindi ganon ang reaksyon ng Panginoon. Baka nga kung may sasabihin pa si Marta, at tahimik lang siya, na para bang, sige, ano pang gusto mo sabihin? Alam po ninyo sa Biblia, may mga salmo, at marami sa mga salmo, panaghoy, lamentation. Yung raw emotion nung nagsulat, natutulog ka ba? Gumising ka na? Tulungan mo na ako. Why have you forsaken me? Hanggang kailan mo ako pagtataguan? Ganon ang sabi ng mga salmista. Yun ba i-include ng Panginoon sa Ebanghelyo o sa Biblia? Sorry. Kung hindi niya wine-welcome ang ating mga emosyon. Kung yun ay makatutulong sa atin para lumuwag ang kalooban natin at para mas maging honest tayo sa Kanya, tatanggapin niya. Baka nga hindi ka labisang sabihin, kahit magtampo pa tayo, kahit magalit pa tayo, tatanggapin niya, uunawain niya tayo. Basta, huwag mawawala ang ating pananampalataya. Iyon yung sinabi ni Marta. Ngunit, but even now, ngunit kahit ngayon, nalalaman ko, I know, ibibigay sa'yo ng Diyos ano man ang hingin niya mo sa Kanya. That's faith. Pananampalataya yun. Na pumapalag, pumipitlag, lumalaban mula sa isang negatibong emosyon dahil sa isang mahirap na pagkakataon o sitwasyon. At yun ay gusto ng Panginoon.
Sapat na yun para sabihin niya kay Marta, mabubuhay muli ang kapatid mo. Pero mahirap yun. Zero balance ka. Halos lahat wala na. Iniwan ka. Obviously, naghiwalay na ang iyong ama at ina. Obviously, ang tagal-tagal niya. Hindi pa siya nagbabago. Kabi-kabila, patong-patong na sunod-sunod na ang binibigay niyang problema sa'yo. Hindi mo lang matiis Kung sana'y pwede mong palayasin anak mo Walang mag-aalaga, ikaw lang Kaya mo pa rin kayang sabihin? Sa harap ng parang imposibleng sitwasyon? But even now, kahit kayo naniniwala ako, mahal pa rin ako ng Diyos, may magagawa pa rin siya. May maganda pa rin mangyayari sa kabila nito. Kaya mo? Mahirap yon. Pero yun ang gusto ng Panginoon. Yung ganong pananampalataya, lalong-lalo na sa ganong sitwasyon, na sa mata mo, imposible na, pero gagawin niyang posible kung itutuloy mo yung pananampalataya. You see, brothers and sisters, si Lazaro ang hindi unang binuhay ni Kristo mula sa kamatayan na bago si Lazaro, mayroon ng dalawang nauna. Yung isa, yung anak na babae ni Jairo. Pangalawa, yung anak na lalaki ng isang babaeng balos sa Nain. So bago si Lazaro, mayroon ng dalawang binuhay si Kristo mula sa kamatayan. Ang pagkakaiba lang ng dalawang nauna, kamamatay lang nila. Bakit ko ine-emphasize ito? Kasi may superstitious belief dati ang mga Hudyo na kapag namatay ang isang tao, nananatili ang kanyang kaluluwa malapit sa bangkay niya sa loob ng 3 araw. And so for 3 days, pwede pa rin bumalik yung kaluluwa sa bangkay at yun ay mabubuhay. May paniniwala silang ganon. Kaya nga, pwedeng hindi sila masyadong believe sa ginawa ni Kristong pagbuhay doon sa anak na babae ni Jairo at doon sa anak na lalaki ng babaeng balo. Pwede nila kasing naiisip at the back of their minds, pwede naman talagang mangyari yun Hindi naman malayo gano'n sa katotohanan yun Kaya, ibang level ang ginawa niyang pagbuhay kay Lazaro. Sapagkat si Lazaro ay 4 na araw ng patay at naaagnas na. Mabaho na umaalingaw sa una. Pero binuhay uli niya na para bang walang nangyari ng kamatayan kay Lazaro talaga. Dahil dito, sabi, marami ang sumpalataya kay Kristo. Kaya nga po, magmamahal na araw na tayo Papatayin na si Kristo Bakit? Ito ang naging isa sa turning point na sinabi ng mga Pariseo, na sinabi ng mga eskriba, ng mga matatanda ng bayang kontra kay Kristo. Sobra na ito. Patayin na natin ito. Bakit? Napakarami nang naniniwala kay Kristo. Kasi pambihira yung ginawa niyang milagro. Now, isipin po ninyo kung ano ang naging epekto nito sa 3. Kay Marta, kay Maria, at kay Lazaro. Sila mismo ang nakaranas nito. Sinisigurado ko po sa inyo. Mas sumampalataya sila. Mas minahal nila siya sapagkat mas nakita nila ang kadakilaan niya. Mas tumambad sa kanila na si Kristo, hindi lang siya ordinaryong healer. Siya ay Diyos talaga, na si Kristo ay walang kapangyarihan, ay hindi lang makapangyarihan sa karamdaman, kundi may kapangyarihan din kahit sa kamatayan, na si Kristo ay Diyos din. Hindi man masyadong definite yung pagkakilala nila, pero naiisip na nila, there's something beyond human sa taong ito. Ibang klase ito. Ito ay Diyos din na maaasahan kahit sa mga napaka-imposible ng sitwasyon. Isipin po ninyo, kung ano ang naging dating nun sa 3. Na po pwedeng hindi nila na-realize kung tinulungan agad sila ni Kristo. Kung hindi itinulot ni Kristo na mabago yung sitwasyon from bad to worse, from difficult to impossible, from sickness to death.
Kung hindi, parang nagpaargabyado pa, nagpadehado pa si Kristo. Kung hindi niya pinaghintay si Marta at si Maria, na yung agony nila talagang sobra na, wala na talaga ang halos pag-asa. Sige nga. Kaya mas umakyat ng todo ang pananampalataya at pagmamahal nila sa Kanya. Dito natin masasabi, mahal talaga sila ni Kristo. Sa pagkatandaan po ninyo, ang pinakamagandang biyaya na maibibigay sa atin ng Diyos, ang sarili niya. Ang langit, iisipin natin, puro gold ang makikita, masasarap na pagkain, magagandang tanawin. Isipin mo pa kung ano ang gusto mong isipin. Pero gaano man kaganda ang isipin mo, hanggang maaarok ng pangunawa mo, ano man ang makikita mo sa kalangitan, kung wala ang Diyos dyan, hindi langit yan. Ang langit ay ang makasama natin ang Diyos. At yun ay pwede nang magsimula ngayon kung tayo mas magmamahal, masasampalataya sa ating Panginoon. Mas mahalaga ito sa kahit anong biyaya. Ano? Biyaya ng kagalingan, kahit 6 months suliv ka na lang, o sige. Pero tulad ng pagbuhay kay Lazaro, mamamatay uli si Lazaro. Anong silbi ng kalusugan nang humaba ang buhay mo kung wala ka namang malalim na relasyon kay Kristo? Kung pagkatapos ng buhay nito, mapupunta ka naman sa impyerno. Anong silbi ng mga bagay na hinihiling natin kung wala naman ang Diyos sa buhay natin? Iiwanan natin ang lahat ng yan. Iiwanan tayo ng lahat ng yan. Sino man yan, ano man yan. Ibang biyaya. Kung ngayon pa lang, may malalim na relasyon na tayo sa Panginoon. Sapagkat kapag dumating sa level na yon, ang pananampalataya at pagmamahal natin sa Kanya, namamahalin natin siya, hindi sa paraan na gusto natin. Ano yung paraan na gusto natin? Nakikilalanin natin siya, sasampalatayanan natin siya sa paraan na gusto natin. Ano yung paraan na gusto natin? When everything is fine, I love you, I know you, you are good, you are gracious. Ano yung gusto ng Diyos? Na mahalin natin siya, kilalin pa rin natin siya. Yung mahalin natin siya, at kilalin pa rin natin siya sa kabila ng kahit na mga matitinding kawalan at problema. Yun ang kabuuan niya, yun ang package niya. Huwag natin siyang limitahan sa mga bagay lang na magaganda. Sinisigurado ko po sa inyo, kapag nandun ang napunta ang level ng ating pananampalataya, pagmamahal at pagkilala sa Kanya, doon natin seryoso na masasabi at totoong masasabi. Kasi minsan, sinasabi ito ng tao na hindi totoo sa kanyang sarili. Ano yun? Pag dumakos sa ganong klaseng relasyon, ang pagkilala at pagmamahal natin sa Panginoon, totoo nating masasabi, wala na akong ibang hahanapin pa. Wala nang kulang siya. Sapat-sapat na. Sobra-sobra na. At masasabi rin natin ang totoo, kahit anong problema, kakayanin ko na. Kapag nando na sa atin yung biyayang yon, yung pagkakilala at pagmamahal, pananampalataya ngayon sa ating Panginoon. Kaya sana, hiling natin yung biyaya na yon. At para dito, maging open na tayo. Na kahit yung delay sa mga hinihiling natin o kailangan natin, o kahit yung mga rejection, yung pagsabi ng Panginoon, pasensya na. Hindi ko ibibigay sa iyo kahit kailangan mo. Dapat maging open na tayo mula ngayon na kahit iyon ay pagpaparamdam o bahagi ng pagmamahal ng ating Panginoon. Mahirap unawain talaga. Mahirap. Kailangan mo ng pera eh. Kailangan mo ng kagalingan eh. Kailangan mo siyang makasama. Kailangan pang humaba ang buhay mo. So, hindi mo talaga maintindihan. Bakit? Nakafocus ka dun sa proseso. Sa kung anong nawawala sa'yo along the way. Sa hirap mo along the way. Ang Diyos nakafocus na sa goal, sa katapusan ng lahat ng ito, sa patutunguhan ng prosesong ito. Kaya nga sabi niya, hindi magtatapos sa kamatayan
ang lahat ng ito. Magtatapos ito sa kadakilaan ng Diyos. Magtatapos ito sa katapusang masasabi ng tao, mabuti talaga ang Diyos. Makapangyarihan talaga ang Diyos. Marunong talaga ang Diyos. Hindi dahil sa wala siyang pakialam sa'yo. Nakita po ninyo, bago niya buhayin si Lazaro, umiyak muna siya. Tumangis muna siya na para bang pagpapakita kina Marta at Maria, nasaktan din ako nang tiniis ko kayo. Masakit din para sa akin na hindi ko binigay agad yung hinihiling ninyo. Mahirap din para sa akin na alam kong dinagdagan ko yung agony ninyo. Pinagtagal ko pa. Pero kailangan kong tiisin upang maranasan niyo yung mas magandang ibibigay ko sa inyo. Na kapag naranasan nga naman natin, sasabihin natin, sulit yung paghihintay ko. Sulit yung hirap na sinuong ko. Marunong ang Diyos. Mapagmahal ng Diyos. Mabuti talaga ang Diyos. Magaling talaga. Isipin mo yun. Kala ko wala na, meron pala. Kala ko talo na, may ipapanalo pa pala. Akala ko imposible, pero posible pa pala. Magkaroon sana tayo ng pananampalataya ng tulad ng kay Marta. Huwag tayong ma-overwhelm. Kung iisipin po ninyo, hindi naman masyadong solid yung pananampalataya Kaya nga sa huli, medyo nagkukuli pa siya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, di ba sabi ko sa iyo, kung magtitiwala ka, makikita mo ang kadakilaan ko. So nagkukuli. Pero sapat na yon. Sinasabi ko po sa inyo, nang sabihin ni Marta kay Kristo, kahit ngayon pa lang ibibigay sa iyo ng Diyos, ano man ang hingin mo sa Kanya, hindi niya naisip na bubuhayin ni Kristo si Lazaro. Hindi niya naisip yun. Basta alam niya, mahal siya ng Diyos. May gagawing maganda ang Diyos. Yun lang ang alam niya. Hindi niya alam kung ano, hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung kailan. Basta, alam niya meron lang. Sapat na yon. Ang sabi sa Biblia, do not give the devil a foothold. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng demonyo. Kasi kapag binigyan mo ng pagkakataon ng demonyo, kukunin niya yon. Magkakapitalize sa Diyon. Pag kinuha niya ang kaliwa mo, isasama niya yung kanan mo, pati buong katauhan mo. Kaya, wag mong bibigyan kahit konting pagkakataon ang demonyo. Baliktarin natin. Bigyan natin kahit konting pagkakataon ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kahit ang pananampalataya mo, sinlaki lamang ng butil ng mustasa, okay na yan. Kaya nga sabi ko minsan, kahit na ang nakakapit na lang sa atin, isang daliri na lang, sige. Basta wag mong ibibigay yung isang daliri na yan. Kasi kakapitan na ng Diyos yan. Hindi naman mahalaga yung pagkakapit natin sa Diyos Ang mas dapat nating asahan, yung pagkahawak niya sa atin. Sapagkat kapag hindi tayo bumitaw sa Kanya, kahit isang daliri nilang, hindi niya tayo bitawan. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraang linggo, hindi naman importante kung makita natin yung kabuuan Sa gitna ng kadiliman, ang mahalaga lang ngayon, sa bawat hakbang natin, may liwanag kahit sa bawat hakbang lang. Unti-unti lang. One at a time. Hanggang sa marating na natin ang ating patutunguhan. Ganun lang. Basta gawin natin ang ating parte. Kung tutuusin, kayang alisin ni Kristo yung bato na nakasupalpal sa libingan ng Lazaro. Pero bakit pa niya sinabing, alisin ninyo? Pwede naman niyang alisin na lang instantly yung bato. Ang nakikita ko dito, kailangan may part tayo. Gawin natin yung kaya natin gawin. Yung hindi natin kayang gawin, yung buhayin si Lazaro, yung buhayin ang pag-asa natin, yung buhayin ang pamilya natin, yung buhayin yung pananaw natin, yung buhayin yung saya natin, ang Diyos ang gagawa para sa atin.
basta gawin natin kung ano yung kaya at dapat nating gawin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ng sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta at Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon. Sagot niya, nananalig ako sa iyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan niyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. At sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi naman ng ilan na kapag padilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin niyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangapoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inialis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.